Mula nang magsimulang magbago si Qingfeng, ang haligi ng spirit power ay tumagos pataas hanggang sa mga ulap, napakaganda tingnan sa gitna ng malabong tanawin na nababalutan ng hamog. Ang spirit power mula roon ay kumalat sa lahat ng direksyon. Maging si Ling Hua, na nasa loob ng Mist Mountain, ay napasilip para tingnan kung sino ang Nagel level up na wala man lang siyang kaalam-alam. At ito pa'y isang haligi ng berdeng liwanag, kakaiba talaga. Mula nang mabalutan ng spirit power ng Void Insect, ang katawan ni Qingfeng ay naglabas ng napaka-hindi komportableng lakas. Ang buong katawan niya ay nasa kalagayan ng matinding pagtitiis. Ang biglaang pag-angat mula rank 2 patungong rank 3 nang hindi dahil sa sariling pagsisikap ay nagdulot ng pakiramdam na parang nabibiyak ang kanyang katawan. Ang berdeng balat niya ay parang nagagalaw. Hindi nagtagal, hindi na niya nakayanan. Ang berdeng mantis na ito ay bamuka ng bibig at umungol ng nakapangingilabot para labanan ang sakit. Narinig ni Ling Hua mula sa malayo ang kaawa-awang sigaw nito. Nakaramdam siya ng awa at pinagpawisan siya para dito. Hindi ba't si Qingfeng iyon? Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nag-level up ang mantis. Nang ahas lamang siyang tumayo ng palihim sa likuran at magmasid sa sitwasyon sa labas, hindi nang ahas lumapit. Alam ng lahat sa paligid na ipinatawag ng Divine Tree ng mag-isa ang berdeng mantis ngayon. Isang malakas na pagsabog ang biglang narinig kung saan naroon si Qingfeng. Bigla siyang naging kakaibang agresibo. Ibinuka niya ng malapad ang mga pakpak at lumipad pasulong, na parang nasa kalagayan ng pakikipaglaban. Ang matatalim na sipit ay nakaunat sa harap, at pagkatapos ay biglang sumugod patungo sa pinuno na nakaupo sa kanyang upuang puno. Itinaas ni Yuziyo ang kamay para salagin ang lipad ng mantis. Hindi nito natagos ang kanyang puno, huminto ito sa labas. Ngunit malinaw na nakagawa ng butas ang sipit sa braso ni Yuziyo. Hindi masayang tiningnan ni Yuziyo ang umatake sa kanya. Hindi kaya nabigo? Alam niyang ang spirit power mula sa Void Insect ay napakalaki, kinain lang nito ang ugat ng kanyang puno at nagbago na ng anyo ng ganoon. Ang pagpilit kay Qingfeng na kainin ito ay maaaring naging sanhi para makontrol na siya. Ang berdeng mantis ay lalo pang nagwawala na parang nababaliw. Umuungol ito ng malakas, iisa lang ang target si Yuziyo at sumusugod ng malakas. Ang mga pulang-pulang mata nito ay walang focus, katulad ng isang bulag na umaatake. Paanong hindi niya iisipin na nabigo ang pag-level up na ito? Hindi na pinahintulutan ni Yuziyo si Qingfeng na lumapit pa para umatake. Inihagis niya ang braso at dinakma ito, madaling niyakap ang maliit na mantis sa kanyang palad para atali ito. Inilapit niya ang mukha ng kanyang puno kay Qingfeng, tiningnan ito mula itaas hanggang ibaba. Nakita lamang niya itong nagpupumiglas na parang baliw, gustong makawala para umatake pa. Naging malalim ang boses ni Yuziyo, sayang naman. Papatayin kita ng walang sakit. Kailangan lang niyang pisilin ng bahagya ang kamay at tapos na. Qingfeng. Biglang tumakbo si Ling Hua palapit at sumigaw, sandali lang, pinuno. Nagsisikap pa siya, hindi maintindihan kung paano nakita ni Ling Hua ang isang kislap ng katinoan sa halimaw na ito. Si Qingfeng ay nagpipigil, tinitiis ang ebolusyon. Ang dalawang mata niya ay nagniningning ng husto. Nababalutan ng mga ugat, ngunit nakabuka pa rin ang bibig at umuungol ng malakas. Mukha siyang adik na nagwawala at nawawala ng kontrol. Marahil, ang isang tulad niya na kaibigan ng lahat ng hayop ang nakakita na may pag-asa pa. Bigla, mula sa bibig ng mantis, lumabas ang ilang putol-putol na salita, "Di divine." 3A. Pala, alam pa pala niya kung sino ang nasa harapan niya. Napagtanto ni Yuziyo na tama si Ling Hua. Pala, hindi pa pala tapos? Kung gayon, maghihintay siya ng may pasensya para makita kung ano ang mangyayari. Nagpatuloy sa pagpipigil ang berdeng mantis hanggang sa ang agos ng liwanag ng spirit power ay biglang naging parang apoy na sumiklab at sinunog ang buong katawan ni Qingfeng. Lumaban siya gamit ang lahat ng mayroon siya. Akala niya'y oras na para maglaho, nang biglang tumaas ng husto ang kanyang lakas, na nagpatalsik pa ng isang tipak ng lupa at bato sa paligid niya. Nagulat si Ling Hua, sumugod para tingnan. Sa tabi niya ay ang butiki na kada rating lang, balak sanang makiusyoso na rin.
Bigla siyang natama ng isang tipak ng bato sa mukha, kasabay ng malakas na tunog. Unti-unting naglaho ang puting liwanag. Muling lumitaw si Ching Feng na may kalmadong itsura, hindi 100% gwapo, ngunit ang baluti sa labas, na dating kulay berde, ay naging mas matigas ng maraming beses. Lahat ay naging kulay madilim na berde, mukhang napakalakas. Ang mga sipit ay pinalakas na parang nadagdagan pa ng isang patong ng baluti. Tanging ang bahagi ng ulo ang parang kutsilyong hinasa ng husto. Hindi inaasahan, pati ang mga pakpak sa likuran ay malinaw ding nag-evolve. Opisyal na siyang nakapasok sa hanay ng extraordinary rank 3. All ala, masaya si Yu Ziyu, ngunit yun lang ang kaya niyang masabi. Pakiramdam niya ay napakaswerte niya dahil hindi niya pinatay ang mantis na ito kanina. Si Ching Feng ay hindi pa rin makapaniwala sa bago niyang anyo. Tinitigan niya ang sarili mula sipit hanggang paa nang may hindi makapaniwalang mga mata. Ang bagong enerhiya ay umaagos ng malakas sa kanyang katawan, na nag-udyok kay Ching Feng na subukan ito agad habang mainit pa. Kaya't iwinasiwas niya ang sipit, gumawa ng isang tiyak na hiwa sa hangin. Hindi malinaw ang galaw, nakita lamang ang isang linya na dumaan, nag-iwan ng mahabang hiwa sa espasyo sa harapan. Ang malabong lugar ng hamog ay biglang nagkaroon ng isang madilim na siwang, lubos na kaiba sa paligid. Ang mga sipit ni Ching Feng ngayon ay hindi lamang may ordinaryong pisikal na epekto ng paghiwa, binubuksan din nito ang espasyo dahil natunaw niya ang void insect. Iyon ay isang bago at napakagaling na kasanayan. Tumingin si Ling Hua at natuwa para sa bata. Void rendang iyan. Wow! Hindi alam ng butiki kung ano pang chismis ang mahahanap para sabihin sa Divine Tree. Mukha itong seryoso kaya't hindi mapigil ang yumuko ni Yu Ziyu para makiusyoso rin. Tapos na, tumingala si Yu Ziyu, nasiyahang tiningnan ang buong kulay ube na nilalang, at tinawag muli si Ching Feng. Hindi na bagay ang King Feng Green Peak Mantis. Ang lilang karit na ito ay talagang lumikha na ng ibang katauhan. Nakaisip si Yu Ziyu ng isang pangalang bagay sa astig na itsurang ito. Sinabi niya dito, mula ngayon, ang pangalan mo ay Zillian Purple Side Mantis. Ang bagong pangalan ay tiyak na mas cool kaysa sa dati ng maraming beses. Ang dating berding mantis ay naging lilang mantis na. Pinakamahalaga, nakita ni Yu Ziyu ang potensyal mula sa nangyari ngayon. Mukhang sa hinaharap, maaari siyang magpalaki pa ng maraming halimaw na magkakaroon ng lakas ng void. Kahit nabiglaan ang pag-angat ng antas, dahil sa matibay na diwa ng mga halimaw ng Mist Mountain, mataas pa rin ang tsansang magtagumpay. Susunod, iisip si Yu Ziyu ng ilang paraan para sa mabilis na ebolusyon ng mga bata na natigil sa rank 2. Sa pag-iisip nito, mabilis niyang binuksan ang system panel para tingnan ang kanyang impormasyon at magpasya. Sa panel, nakasamaikling panahon batay sa sariling pagkaunawa. Dahil napakarami niyang kasanayan, minsan ay hindi niya napapansin kung may bago. Sa pagkakataong ito, nanlaki ang mga mata ni Yu Ziyu, hindi makapaniwala. Mayroon pa palang kasanayan na kayang baguhin ang anyo ng buhay batay sa pagkaunawa? Ito ang kasanayang nakuha niya matapos lamunin ng Seven Seas King 3 taon na ang nakalipas. Sa luntiang damuhan ng Mist Mountain ng araw na iyon, biglang lumitaw ang isang paa na may mga kuko na tumatakbo ng mabilis. Isa kaya itong halimaw na naligaw sa kawan? Hindi alam, ngunit nakabuka ang bibig nito na puno ng mga pangil habang tumatakbo pasulong. Teka, kung hindi makikita ang kulay ng balahibo at dila nito, iisipin talagang ito'y isang bagong uri. Ang halimaw ay tumalon mula sa kagubatan, mula sa itaas na parang isang ibon. Ang maliksi nitong katawan ay umalis sa mga sanga ng puno at muling lumapag gamit ang 4 na paa. Isang itim na lobo mula ulo hanggang paa ang tumatakbo ng buong bilis. Ang itsura nito ay sobrang astig, dagdag pa ang mga mata at dulo ng ilong na bahagyang umiilaw ng kulay asol. Sa isang tingin, makikilala mong ito ang bagong anyo ni Yu Ziyu na sinusubukan ang bagong kasanayang pagbabago ng anyo ng buhay. Bumuka siya ng bibig at umungol ng malakas, nagbuga ng isang napakalakas na aipo-aipo, na parang isang drill na direktang tumama sa malaking bato sa harapan, kasabay ng malakas na tunog.
Ang batong iyon ngayon ay mga pira-piraso na lamang na tumalsik sa paligid. Tumalon muli ang itim na lobo para subukan ang liksi ng mga paa nito. Ang dambuhalang buntot, marahil buntot na parang magulong buhok, ay sumusunod, na nagbibigay sa tanawin ng lobong ito mula sa malayo ng isang nakapangingilabot na itsura. Ang malakas na hangin na umiihip sa ilalim ng kanyang mga paa at ang mga pagbabagong naganap ay nagpaisip kay Yuziyo ng malalim. Ito ay lubos na kaiba sa dati niyang anyong tao. Hindi lamang ang pisikal na anyo ang nagbago, pati ang mga kakayahan ay nagbago rin. Ito ba ang kakayahang absolute evolution? Nag-isip si Yuziyo ng may kakaibang seryosong kilos. Talagang parang 72 transformations ni Sun Wukong. Kaya niyang magbago sa kahit anong anyo na gusto niya. Napakaganda. Bigla, muling nagbago ng anyo si Yuziyo. Ang katawan ng lobo ay naging anyong divine tree ng napakadali. Mula rito, napagtanto rin niya ang kahinaan ng kasanayang ito, pagkatapos magbago, ang spirit power na ginagamit para maging bagong anyo at mapanatili ito ay mas malaki ang nauubos. Higit pa rito, para sa mga nilalang na hindi sapat ang pagkaunawa, hindi niya sila magagaya ng perpekto. Kapag nagbabagong anyo, kailangan niyang pumili ng isang nilalang na medyo matalino, kundi ay papalpak. Ngunit ayos lang, sa ngayon, nasiyahan na siya ng husto. Nag-iisip si Yuziyo ng mag-isa nang bigla niyang maramdaman ang isang pamilyar na aura na palapit ng palapit. Ang ingay sa hangin ay madali ring mahulaan. Pagtingala niya, nakita na niyang dumating ang dalawa niyang malalakas na alalay. Ang panganay na kapatid at ang pangalawang kapatid ay matikas na lumapit para mag-ulat. Sa balikat ni Niyumo ay may dala pang isang bagay na nakapikit na, ang puting balahibo ng dragon ay may ilang mga marka na ng pagkakasunog. Mukhang magaan lang ito para kay Niyumo, hindi siya nahihirapan. Ang paglitaw nilang dalawa ng walang galos dito ay nangangahulugang maayos na ang labanan sa lugar ng mga puting bato, hindi ba? Na parang sumasagot sa tanong ng Divine Tree, agad na inihagis ni Niyumo ang duguan at sugatang dragon sa lupa ng walang awa. Kahit malakas ang pagbagsak, hindi man lang ito nagmulat ng mata. Marahil ay patay na. Ang ulo nito ay mas malaki pa kaysa sa pinagsamang dalawang halimaw, ngunit mukhang wala silang kahit isang galos sa katawan. Mula sa tuktok ng bato, magalang na bumati ang dalawa sa pinuno, nakabalik na po kami. Si Yuziyo, na bumalik na sa kanyang itlog form na nakasandal sa puno ng willow, ay nasiyahang tiningnan sila kasama ang kanilang nadembong, hindi mapigilan ang banayad ng ngiti sa kanyang mukha. Napagod kayo. Tunay ngang patay na ang White Dragon. Natuklasan ni Yuziyo na ang bahagi ng puso nito ay may malaking butas nang gamitin niya ang kanyang madidilim na ugat para iangat ito. Tingnan mo, patay na ang dragon, nakanganga, at tuyot na ang buong katawan sa ganitong kalagayan, tiyak na lumaban ito hanggang sa huling sandali. Gayunpaman, ang butas sa gitna ng dibdib ng dragon ay nakakuha ng pansin ni Yuziyo. Nagulat siyang tinitigan ito at nagtanong, "Teka, nasaan ang puso nito?" Mabilis na sumagot si Jiyo Wei, ang puso nito ay kinuha ni Chinger at dinala. Gusto niyang gamitin ang puso para makipagpalit ng kung ano. Nang mabanggit ang kanyang anak na babae, nawalan na ng interes si Yuziyo sa puso, atay, o bituka. Yumuko siya pasulong at nagtanong kay Jiyo Wei, 3 taon na tayong hindi nagkita, kumusta na siya? Wala siyang kahit anong balita, kaya kailangan niyang magtanong sa kakikita lang. Umaasa siyang maayos ang lahat ng bagay na may kinalaman kay Xiaoqing. Habang nalulunod sa malalim na pag-iisip, biglang lumitaw sina Jiu Xian, Wine Immortal, at Shino Snake Woman, na masayang masaya. Hawak pa ng dalagita ang isang smartphone. Uncle Nine. Hello sa lahat. Hindi ko akalain na huli niyo na pala ang dragon. Kinukuhanan ko ng litrato si Xiao Ai. Nagpout ang dalagita, nagtatampo. Gusto ko rin sanang magpa-picture kasama ang puting dragon na ito para i-post sa Facebook. Magaling lang talagang makiusyoso. Hinayaan na lang ni Yuziyo ang mga apo na manood. Ginamit niya ang mga ugat para ayusin ang katawan ng patay na dragon na nakanganga pataas. Napakahaba ng katawan nito, kailangan ng kaunting oras para makita lahat.
Pinagmasdan ito ni Yuziyu mula ulo hanggang buntot, bumubulong sa sarili, para magaya ang puting dragon na ito ng 100%. Kailangan ko siyang daiskahan, ang mundo ng mga hayop na alam ni Yuziyu na kaya niyang gayahin ay limitado pa rin. Naisip niya na pagkatapos dito, sisimulan niya ang isang malalim na paglalakbay pahilaga, kung saan may malalawak na kapatagan na naghihintay. Pupunta siya roon para makahanap ng mga halimaw na dalubhasa sa mga kuko o mga kumakain ng damo. Susunod, lilipat siya sa kanlurang ilang na puno ng buhangin, para pasukuin ang libu-libong lahi sa disyertong iyon. Mula sa malalim na dagat, berdeng ilog, o mga burol na tuyot sa araw, lahat ay tatapakan ng mga paa ni Yuziyu. Hindi siya nagliliwaliw sa mundo, kailangan niyang pasukuin ang lahat ng posibleng puwersa, at pagkatapos ay sama-samang salubungin ang ikatlong agos ng spirit power, naghihintay sa mga mapagpasyang pagbabago sa mundong ito. Marami pang gustong gawin si Yuziyu. Kailangan niyang magmadali,